Magandang araw mga ka-garden. Welcome na naman dito sa ating channel. Sa bidyong ito mga ka-garden ay papakita ko ang aking pagtanggal nitong mga sanga at saka puno ng tanim natin na patula. Ito mga ka-garden, mahigit 6 na buwan tayong nag-harvest nito. So ngayon papasok na tayo sa 7 buwan. Medyo mailan-ilan na lang ang kanyang bunga. So ang gagawin natin mga ka-garden, papalitan naman natin ito ng tanim. So tatanggalin natin tong mga sanga niya at saka mga tali para magpalit na naman tayo ng bago. Magtatanim na naman tayo mga ka-garden ng ibang tanim kasi pagbalikan natin ng patula uli, hindi na masyadong magbubunga mga ka-garden, no? So ang gawin natin ito, tanim ako ng pipino siguro ang aking ipupuli sa pagtanim nito mga ka-garden. Ito yung ginagawa ko mga ka-garden na pagkatapos ng harvestan period ng ating patula, tinatanggal ko na kaagad yung mga mga sanga at saka dahon para yung mga insekto at saka yung mga punggos nito ay matatanggal rin. So mamaya may gagawin ako dyan. Dito mga ka-garden, nilalatag ko lang dyan sa ibaba yung mga sanga niya kasi mga ilang araw niyan, siguro mga 1 linggo, matutuyo na yung mga sanga at saka dahon. Kukunin ko yan at tatapok ko yan dito sa gilid para pagkalipas ng mga ilang buwan malalata na yung mga sanga at saka dahon niya. Gagawin na naman nating organic fertilizer. Ito yung pangalawang area ng ating tinataniman na patula. So may 4 na area tayo at bawat area may sukat na 400 square meter. So dito ina-prepare na naman tayo para sa susunod natin na pagtanim, para hindi tayo maubusan ng ma-harvest kasi kailangan talaga natin ng ma-harvest din, no? May maibenta tayo para meron tayong pambili ng mga konsumo natin mga ka-garden. So medyo okay ang panahon ngayon kasi medyo walang init, kaya matatapos natin to ng maaga ngayon. Dito sa area na ito, ang dami nating bunga na na-harvest ng patula na ito. Kasi ang kagandahan mga ka-garden, ang patula talagang malakas magbigay ng bunga. Kaya tuloy-tuloy yung pag-harvest natin. 1 araw lang yung interval, harvest na naman. So ito, may 75 na puno din ito, itong 400 square meter, kasi dati umaabot ako sa pagtanim ng mga 100 puno. So ang nangyari, sa sobrang dami ng puno sa ibabaw, sumisikip talaga yung mga sanga at saka dahon, hindi na sila masyadong magbubunga. Kaya inadjust ko na
na hindi masyadong marami yung puno niya para medyo maluwang at nakakapagbigay talaga ng mga bunga. So dito mga ka-garden, natapos na natin. Wala pang 2 oras, natapos na natin yan. So ang gagawin natin ngayon, bubunutin natin tong puno para yung mga ugat niya madadala na at hindi na siya, kasi pag hindi natin bunutin to, tutubo uli to sa sanga. So magpapatuloy yung pagkain niya ng mga nutrients sa lupa. So ang ginagawa ko, binubunot ko ang mga puno para magtigil na siya sa pag kain ng mga abono at saka mga sustansya dyan sa lupa, para ang lupa naman makapagpahinga rin. So ang gawin natin dyan, patutubuin natin yung mga damo para bumalik yung natural niya na na nitrogen ng lupa, kasi ang damo tumutulong yan para mag-fix ng nitrogen sa lupa. So mga 1 buwan natin tong patutubuin tong mga damo mga ka-garden, para ang lupa ay tumaba uli. So dito patapos na tayong magbunot. Pagkatapos mga ka-garden, mag-i-spray tayo ng sabon sa puno at saka sa mga sanga ng ng patula na tinanggal natin, kasi may mga insekto at may mga punggos. So mag-i-spray lang tayo na gamit ang sabon at saka itong chlorine mga ka-garden, para mamamatay yung mga insekto at saka mga punggos na nasa dahon ng ating patula, upang hindi sila makalipat sa kabilang area, kasi may patula din tayo dito sa tagiliran sa bandang likod. So malaki yung posibilidad na yung mga insekto na nabulabog sa pagtanggal natin ng mga dahon at saka sa kanilang mga sanga, so malaki yung puruhan na babalhin sila sa pikas. Kaya ang ginagawa ko, pag nagdismantle ako ng mga ganito, ini-sprayhan ko talaga ng chlorine at saka sabon para mamatay ang mga insekto nitong nasa ilalim ng sanga mga ka-garden. Kailangan talaga natin na gawin ito para sa susunod natin na pagtanim, wala yung mga insekto at saka mga punggos na dyan nakakapit sa mga poste ng ating kawayan, para mamamatay talaga sila, kasi ang mga punggos nandyan lang yan, dumidikit. So ang ginagawa ko yan, ini-spray ko talaga yan. So mga ka-garden, abangan natin ang pagtanim ko nito ng pipino, para maipakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng pipino sa taniman. So hanggang dito lang muna mga ka-garden. Maraming salamat sa lahat, at kung magustuhan ninyo ang ating mga video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at maglagay din kayo ng mga comment dyan sa comment section kung ano yung mga nais nyong tanong, ay handa tayong sumagot. Hanggang dito lang muna at maraming salamat.